Magandang araw mga kababayan, AJ Commentaries. Tayo po'y muling mag-usap, magtalakayan. Pag-usapan natin, magbigay tayo ng komentaryo sa mga nangyaring kaganapan sa politika. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, comment at like. Pag-usapan po natin sa pagkakataong ito mga kababayan. Yung mga pahayag ni Senator Lacson kung saan patuloy nga niya na binubusisi, inaalam, kumukuha ng mga impormasyon at patuloy sa kanyang pag-iimbestiga patungkol sa mga flood control, ghost flood control projects at reclamation areas diyan sa Taguig. Kontra sa magkapatid na Alan Cayetano at Pia Cayetano na sinabi rin niya na may insertion sa GAA, sa 2025 GAA. Diyan meron atang hindi ko alam kung magkano talaga pero parang 4 billion mahigit kay Pia Cayetano at 6 o 7 billion ata dito kay Alan Cayetano. So unang sinabi niya mga kababayan, yung tungkol sa reclamation area sa Taguig na saklaw ng pagbawi ng national government. Ito po yung doon sa um, Laguna Lake mga kababayan. Ang sabi ng Laguna Lake Development Authority mga kababayan, meron talaga silang nakuwang mga lugar doon. Ito po yung Taguig mga kababayan, kung sa tinambakan nila yung area na yun ng lupa, area ng lake yun, ano, tubig dapat yun, tinambakan nila at yung iba nga pinatituluhan nila ng walang mga permit mga kababayan unpermitted to. Unpermitted reclaim. Basahin natin yung post niya mga kababayan. Ito ang post ni Senator Lacson. Unpermitted reclaim areas sa Taguig, saklaw ng pagbawi ng national government. Mabigat yan mga kababayan. All reclaimed areas that did not apply and secure permits from PRA are subject to forfeiture on favor of the national government. So, saklaw ito para mabawi. Kababayan. In some, Senator Cayetano's denials on his FB Live postings all run counter to the facts as established so far, not only by my team but validated by PRA and DPWH and Laguna Lake Development Authority in their earlier statements. So talagang ang punto lang dito ni Senator Lacson, yung kanyang mga pahayag ay sinusuportahan ng mga otoridad para masabi na talagang nangyari ang pagkamkam doon sa parte ng Laguna Lake at pinatituluhan pa ng walang permit mga kababayan. Habang sinasabi naman dinideny naman ni Senator Alan Cayetano sa kanyang FB Live, hindi yun ang sinasabi ng PRA at ng Laguna Lake Development Authority. Ano? Pero sinimulan na daw yung proseso. Basahin po natin mga kababayan na PRA sinimulan ng proseso para i-forfeit ang illegal na reclaim land sa Taguig. Patungo na sila sa pag-imbestiga para magkaroon ng board resolution ng PRA para magsimula ng proseso patungo sa forfeiture proceedings. Kasi kapag ganyang reclamation at wala kang permiso sa PRA, dahil sila ang agency mandated para mag-regulate o magbigay ng permit dito, ang logical conclusion dapat dyan, i-forfeit mo in favor of the national government at confirm ng PRA na wala maski isang permit. Linawin po natin kinumpirma ng PRA base kay Senator Lacson na walang permit ang kahit na isang kinuha ng Taguig doon sa Laguna Lake mga kababayan. Kaya gusto nilang i-reclaim. Ibig sabihin ng mga kababayan, kapag yan binawi ng gobyerno sa Taguig, yung loteng yan, lahat ng mga may permit dyan, lahat na nagkaroon ng titulo, baliwala yan. At mananagot ang mga nag-asikaso niyan, mga kababayan. Malaking kaso yan. Bukod pa yan sa insertion na ngayon pati si Senator Pia Cayetano nadadawit yung mga insertion na sinabi kasi nagbibinanggit si Bonoan din mga kababayan, merong lahat ata ng senador nagkaroon ng insertion. Mahirap nga lang nangyari sa magkapatid na to dahil pinuruan sila ni Ping Lacson. Dahil pati pala si Pia Cayetano ay mayroong insertion na 4 billion bagamat sinabi ni Ping Lacson, mga kababayan, na wala naman siyang katibayan pa na may ginamit sa ghost flood control. Pero ang masasabi niya mga kababayan, merong natanggap na insertion o may pinasok na insertion si Pia Cayetano na amounting sa 4 billion. Na malaking problema yon dahil nga naman
Dahil nga naman lalabas, pasok siya doon sa mga dapat imbestigahan saan nilabas ang pondo. Alam niyo po itong magkapatid na Cayetano nalalagay lagi sa alanganin sa mga nakalipas na linggo dahil sa kanilang mga inuugali. Particular kay Senator Pia Cayetano kung saan pinuna ni Senator Raffy Tulfo yung tila pang-hostage sa mga komite sa Senado, hindi makausad ang mga dapat gawin ng Senado dahil sa bawat komite dapat ang membership ay mga majority members at minority. Hindi makakausad kung may kulang. Pero hanggang ngayon, walang pinapasang minority membership ang minority leader na si Alan Cayetano. So nakikiusap na si Raffy Tulfo, gumagalaw-galaw na kumbaga. Although kahapon nagpasa na si Amy Marcos bilang deputy minority leader dahil nga wala si Alan Cayetano, pero ang pinunuan lang nila yung mga may chairmanship na minority senators. Di po ba? So obviously, halata naman, dinidelay. Para sa akin, yung opinion ko bilang isang mamamayang Pilipino, dinidelay nila ang proseso. Walang iniwan niya sa Blue Ribbon Committee hearing noon. Gusto nila ng Blue Ribbon pero ayaw nilang magpasok ng membership nila. Paano masisimulan? Panay sila gaslighting. Kaya bumanat si Senator Pia na wag na daw magdrama, wag na daw hostage na para mabiktima na naman sila. So nagot naman agad ni si Senator Raffy Tulfo na mula sa history niya na nagdadrama dyan sa Senado. Kasi kitang-kita naman sa social media, alam naman natin lahat mga kababayan, sino-sino mga dramatic actors and actresses dyan dyan sa Senado. At kitang-kita kung sino ang nagtatrabaho dyan at sino laging wala. Tapos, sinusubukang ma-delay yung mga trabaho ng mga nandiyadyaan. Mga kababayan, dapat mag-isip din talaga tayong maigi. Dapat ba itong mga senador ang nakaupo dyan? I think we deserve better. Kasi mga kababayan, kung ganyan pala, hinaharangan nila yung mga pwede maging trabaho tapos pupunta lang sila sa Facebook Live at magdadrama at magsasabi biktima sila, etc. Pero hindi nila ginagawa tungkulin nila. Di ba dapat yung mga ganyang tao hindi na binibigyan ng karapatang swelduhan ng taong bayan na napakalalaking sweldo at mabigyan ng access sa malalaking pondo para sa pansarili nilang mga interes. Siguro panahon na para mag-isip talaga ng malaliman ang mga Pilipino. Hangga't hindi tayo nagtutulong-tulong mga kababayan na ilagay ang tamang mga tao dyan, paulit-ulit lang ang mangyayari. Niloloko nila tayo, I think yun ang sitwasyon dyan. Malinaw na pinagsasamantalahan ang taong bayan. Kaya dapat ang mga mamamayan bumoto, mag-isip kung sino dapat na iboto na tama. Hindi yung sa kilala lang, dahil natulungan ng minsan, naabutan, o may magaling magsalita. Dapat, kita natin nagtatrabaho. Alam naman natin kung sino mga pala absent, pala drama. So, hanggang dito po muna. Mga kababayan, marami pong salamat. AJ Commentaries po. Kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po yung comment at like. Maraming salamat mga kababayan.